May mga bagay na natututunan lang natin kapag huli na, yung mga oras na hindi mo na mababawi. Kapag tahimik ka na lang sa gabi at isa-isa mong naaalala yung mga pagkakataon na pinalampas mo. May isang kasabihan na masakit pakinggan pero totoo, mas maraming bulaklak ang napupunta sa mga patay kaysa sa mga buhay. Hindi dahil mas mahal natin ang patay, kundi dahil huli na natin napagtanto ang halaga nila. Ganon din sa buhay, huli mo na maiintindihan yung mga bagay na dapat noon mo pa ginawa. At kapag dumating ang regret, wala kang laban. Hindi na mababawi ang oras, hindi na mabubura ang mga desisyon. Kaya bago ka dumating sa puntong iniisip kung saan ka nagkamali, pag-usapan natin ang 7 bagay na huli ng natututunan ng karamihan. Una, pagpatay ng sariling pangarap dahil sa ibang tao. Isipin mo na namatay ang pangarap mo, hindi dahil imposible, kundi dahil may tatawa. May magsasabi na, hindi bagay sa'yo yan, walang mangyayari dyan. Tapos minsan sariling pamilya mo pa ang unang dudurog sa pangarap mo. Kaya tumitigil ka, tahimik mong nililibing yung mga bagay na gusto mong subukan dahil natatakot kang husgahan. Pero eto ang tanong, paglipas ng 10 taon, nasaan na ba ang mga taong pinakinggan mo? Yung iba wala na sa buhay mo, yung iba hindi mo na kinakausap, yung iba hindi mo na maalala. Pero yung pangarap na pinatay mo dahil sa kanila, ikaw ang habang buhay na magdadala. Kaya tandaan mo to, kung may mga tao sa paligid mo na tinatawanan ng pangarap mo imbes na suportahan, maling tao ang pinapakinggan mo. Minsan para mabuo ang buhay kailangan mong putulin ng ilang tao. Pag-isipan mo, kung walang huhusga sa'yo, ano ang gagawin mo? Anong risk ang tatanggapin mo? Baka magnegosyo ka, baka gumawa ka ng channel, baka subukan mo yung bagay na matagal mo nang iniisip. At balang araw, kapag na-realize mong hindi ka kumilos dahil sa opinyon ng ibang tao, iisa lang ang mararamdaman mo, pagsisisi. At ang problema sa pagsisisi, hindi mo na mababalikan. Pangalawa, hindi ka pumapalag sa bully. Yung mga pagkakataon na nanahimik ka kahit alam mong ginagago ka. Hindi lang sa school ang may bully, kahit matanda ka na, may mga taong susubok pa rin kung hanggang saan kanila kayang itulak. Sa trabaho, barkada, minsan kahit sa sariling pamilya. May mga taong naghahanap ng mahina at kapag nakita nilang hindi ka pumapalag, lalong lalakas ang loob nila. Yan ang hindi maintindihan ng marami. Akala nila kapag nanahimik sila titigil ang pambabastos. Hindi. Sa isip ng bully, ang katahimikan mo ay pahintulot para ulitin, para lumala, at balang araw mapapaisip ka na lang, bakit hindi ako nagsalita noon? Bakit hinayaan ko lang? Hindi mo kailangang maging bayolente, pero bilang lalaki kailangan mong tumayo para sa sarili mo. Kasi kapag nakita ng mundo na kaya kang itulak kung saan nila gusto, hindi sila titigil. Minsan 1 beses mo lang kailangan pumalag at biglang mag-iiba ang paraan ng pagtrato sa iyo ng mga tao. Pangatlo, sinasayang mo ang prime years mo. May panahon sa buhay ng lalaki na nasa rurok ang katawan at isip niya, malakas, mabilis matuto, kaya magpuyat, magtrabaho, magkamali at bumangon ulit. Ito ang mga taon na pwede mong itayo ang sarili mo. Pero eto ang malungkot na katotohanan. Maraming hindi kailanman nararanasan ang prime nila. Habang may lakas pa sila, inuubos sa bisyo. Habang malinaw pa ang isip, inuubos sa walang kwentang aliw. Habang kaya pa ng katawan, ginagamit sa mga bagay na walang iiwan na halaga. At ang oras, hindi mo napapansin habang umuusad. Bigla ka na lang gigising isang araw at mapapansin mong iba na ang katawan mo. Mas mabagal, mas madaling mapagod, mas mabigat bumangon. At dun mo maiisip ang tanong na, ano ang ginawa ko sa mga tao na pinakamalakas ako? Kaya habang may lakas ka pa, gamitin mo, palakasin mo ang katawan mo, patibayin mo ang isip mo, itayo mo ang buhay mo. Para pag dumating ang panahon na hindi na kasing lakas ang katawan mo, may maipapakita kang resulta sa mga taon na iyon. Pang-4, pinapalampas mo ang mga pagkakataon. Ito ang pinakatahimik na pagkakamali ng marami, hindi dahil wala silang chance, kundi dahil hindi sila kumilos. May pagkakataon na dumaan sa harap mo, isang idea, opportunity, bagay na pwedeng magbago ng direksyon ng buhay mo. Pero ano ang ginawa mo? Sa susunod na lang, hindi pa ako ready, baka hindi gumana. Habang iniisip mo lahat ng dahilan kung bakit hindi pa ngayon, may ibang taong kumilos na.
Ganun gumalaw ang mundo. Ang pagkakataon hindi kumakatok ng 2 beses. Dadaan lang yan, tapos wala na. Hindi nawawala ang opportunity. May ibang kumukuha lang, handang sumugal, hindi natatakot magkamali. Habang naghihintay ka ng tamang panahon, may iba na inaagaw na ang pwesto na pwede sanang maging sayo. Kaya kung may pagkakataon na dumaan sa harap mo, subukan mo. Manalig ka kasi ang pagkakamali pwede pang itama. Pero ang opportunity na pinalampas, hindi na bumabalik. 5, hindi mo naiintindihan ang babae. Isa sa maling pagkakamali ng lalaki ang maling babae. Maraming lalaki hindi naiintindihan ang pinapasok nila. Pipili ng babae base sa itsura, maganda, sexy. Tinigasan lang yung maliit na ulo. Doon na umiikot ang desisyon, naubos ang oras, ang pera, ang focus, at ang malala, nawala ang purpose. Kasi kapag mali ang babae sa tabi mo, hihilahin ka niya pababa. Kaya tandaan mo to, bilang lalaki, ang misyon mo sa buhay hindi umiikot sa babae, baliktad. Ang babaeng papasok sa buhay mo dapat sumusuporta sa direksyon mo, hindi siya ang direksyon. At kung hindi mo naiintindihan kung paano mag-isip ang babae, madali kang manipulahin, madali kang gamitin. Kaya bago ka mag-commit sa kahit sinong babae, ayusin mo muna ang sarili mo. Walang submission ng babae kung walang misyon ng lalaki. 5, hindi mo ini-enjoy ang buhay. Maraming nagsisi dahil sa mga bagay na hindi pinansin. Habang bata pa sila, akala nila marami pang oras. Laging nagmamadali, laging may hinahabol. Kaya hindi nila napapansin yung mga simpleng sandali ng buhay. Isang tahimik na lakad, isang mahaba at malalim na usapan, isang araw na walang problema. Akala mo normal lang ang lahat hanggang sa dumaan ang mga taon at bigla mong mapansin, iba na ang buhay. May mga taong wala na, lugar na hindi mo na napupuntahan, panahon na hindi na mababalik. Ang buhay hindi lang tungkol sa paghabol, hindi lang tungkol sa trabaho. Minsan kailangan mo ring huminto, huminga, tumingin sa paligid, magpasalamat sa may likha at pahalagahan ang mga bagay na nandyan na sa harap mo. Kasi kung palagi kang focus sa susunod na gusto mong makuha, baka malampasan mo ang buhay mismo. Pampito, hindi pagpapatawad. May uri ng sakit na hindi galing sa sugat, pero galing sa mga taong naging bahagi ng buhay mo. Yung mga taong kasama mo sa pinakamagandang alaala mo, mga taong akala mo habang buhay mong makakasama, tapos isang araw, wala na sila. Isa sa pinakamasakit na bagay na pwedeng mangyari sa isang tao ay makita na ang taong gumawa ng pinakamagandang alaala sa buhay mo ay naging alaala na lang. At mas masakit kapag naalala mong may galit kang dinala laban sa kanila. Isang tampo, isang away, bagay na akala mo napakalaki na problema noon, hanggang sa dumating ang araw na wala ka ng pagkakataon ayusin. Doon mo maiintindihan kung gaano kaliit ang mga bagay na pinanghawakan mo. Kailangan ng lakas ng loob para umamin na nagkamali ka, pero mas malaking lakas ang kailangan para magpatawad. Kasi kapag hindi ka marunong magpatawad, ikaw din ang kawawa. Bitbit mo ang bigat habang tumatakbo ang buhay mo. Matuto kang magpatawad, matuto kang pakawalan ang mga galit na wala nang mabuting idudulot. At higit sa lahat, tandaan mo, ikaw mismo pinatawad ng lalaking nasa krus. Sa huli, iisa lang ang bagay na hindi na bumabalik, oras. Hindi mo napapansin habang nawawala mga araw, linggo, taon, at bigla ka na lang lilingon at makikita mong malayo na ang narating ng buhay. Ang tanong, ano ang ginawa mo sa mga sandali na iyon? Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin, i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.